So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW, ang mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito na mga tamang balita at susugutin ang mga maling informations na ipinabakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS vlogger kababayan. Yes, dapat silang susugutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBM at sa Marcos Sessions, sa katagalan kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat na silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, siyempre, alam na ho nating lahat na kasaan. I-check muna natin dito kung sino pa yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Sila po yung ating tinatawag po ng mga keyboard warriors mga kabayan. At nandito sa listahan, ang nanguna po ay Sorbel Ferrer Official. Nandiyan po si Shane Sibal, Eduardo Cartera, Gerby Calaminos, and Army Lagaso. I-acknowledge po natin ating mga channel members na sila si Eva Ponsalan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Pusong Inami, Fiz Calante, Racet Ruel, and Bia Bibar. I-greet natin ang happy birthday mga kabayan, si R2. Siya po ang pamangkin ni Sir Alexander Otera. Again, happy birthday. And also happy birthday kay Sir Lorenzo Dato from greetings from MDSFIG. At syempre kasama rin po natin ngayong araw sila si Mama Iti Baisa, Emelita Sumailo Kilay, Osilo Lim Diesto, nandiyan po si Ma'am Alicia Leak, Haitsu Shimizu LV, Maricres Hernandez, Maria Mindasiplon, Gemma Ramirez, Price Gasul, Gigi Domingo, nandiyan po si Noel Narcida, Victor Ventorina, Antonio Payos, and Haitsu Jandex Cortez na nandyan sa X16 Al-Fayha, Saudi Arabia. Okay, so mga kababayan ko, meron po tayong pasabog na kung saan ngayon ko na po naintindihan na kung saan meron po kasing vlogger na isang DDS vlogger mga kababayan na lagi pong tinatawag na mangkanor ng ibang mga vlogger. Noon mga kababayan, hindi ko lang yung pinansin, so binaliwala ko lang po. Until na meron po na message kay Sir Ivan kanina mga kababayan na kung saan sabi niya, Sir Ivan, pakasip niyo po yung vlog po ni ganito. Kasi na high blood mga kababayan, kinuwig siya ng kanyang mga viewers or followers. So doon po sa so atininan ko kagad mga kababayan kasi nga parang urgent eh. Kaya pala, doon ko lang po naintindihan mga kababayan na kasi nga meron mga kumakalat ngayon na meron pong isang didis na vlogger na minanyak po ang kanyang followers mga kababayan or viewers na kanyang kamit. Siyempre, yung kanyang viewers, ay siyempre idol niya yung vlogger mga kababayan. So, meron siyang trust dito sa vlogger na to kasi lagi pong sinasabi po sa kanyang vlog na kung saan hate na hate niya yung mga meron ditong tao po na mga nangmamanyak, nangalipusta, or meron ditong mga ginagawang kabulustagan or kamanyakan sa ibang tao na galit daw lagi itong vlogger na to. Pero ang hindi inasahan po ng kanyang followers, minanyak rin po daw mga kababayan. Kung sino yan, ipapakita natin mamaya kasi meron tayong ebidensya at kilala na po natin yung babae na ibig nilang sabihin mga kababayan, pati na po yung vlogger na yon. And also pag-uusapan din po natin, I think some of you na alam nyo na po yung balita na meron pong mga nag-pull out na mga investment from the investors sa Pilipinas mga kababayan. At yan po ginamit ngayon na paninira po ng mga DDS ng mga vlogger. At saka doon po kasi sa vlog mga kababayan, syempre normal talaga yan kasi sila po yung anti-Marcos, sinisiraan nila si BBM at sinisiraan nila yung Marcos Administrations. Nakakahiya daw. Sabi lang, nakakahiya daw ito sa Marcos admin kasi daw lumayas daw yung mga investors
sa Pilipinas, naghanap po ng ibang country mga kababayan. Pero hindi kasi sila naintindihan. Pero alam nyo kababayan, ang una kasi nagpalabas po ng balita na yan or nag-post po ng balita na yan si Jason Sa. So doon po sa post ni Jason Sa mga kababayan, kung unang titingnan natin, ang pangit talaga basahin, ang pangit talaga panoorin. Kasi nga, doon po sa kanyang statement, hindi niya in-explain kung bakit pinull out po yung mga investment galing po sa ating mga kapitalista. Dito mga kababayan, sasampalin natin sila at saka dapat natin silang educate po. Kasi lalong-lalo na, ito pong aside po ni Jason Sa, kasi nga ito pong si loyalist na makabayan, si KPL, siyempre, saan niya kinuha po yung kanya informations na tungkol daw ng mga nag-pull outan daw ng mga investors sa Pilipinas, galing na po kay Jason Sa makabayan. Mamaya explain natin yan kung anong klase na investment po yung pinull out po ng mga investors. At siyempre, pag-usapan rin po natin, kasi nga, di ba, napakainit pa rin po yung issue dito kay Kibuloy. So itong mga ilan po ng mga senador, siyempre ayaw talaga nila at sa tutol sila dito sa ginawa po na investigation ni Senator Hontiveros dito po kay Kibuloy mga kababayan. Alam mo natin yan. Pati rin po sila si Tolentino, sila si Senator Amy Marcos, lalong-lalo na si Robin Padilla mga kababayan, ayaw ho nila. At yan po lagi pong pananakot po. Mayroon kasing pananakot po itong si Senator Robin Padilla na kung saan kapag ipagpatuloy daw ni Risa Hontiveros yung itong klase na pamahiya daw dito kay Kibuloy, magkakagulo daw mga kababayan. Mamaya pag-usapan natin yan at siyempre marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, siyempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At siyempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How do you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, mga solid supporters ni Sir Ivan, mga Suki Dancing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok Dancing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so of course, i-welcome rin po natin mga kababayan po, mga viewers na mga Pinklawan or mga Dilawan. Welcome po sa ating channel. At syempre mga kababayan, huwag niyo rin pong kalimutan na please i-share ho natin ang ating mga video, ang ating mga vlog para marami po tayong matulungan po ng mga kababayan nating hindi po alam mga kababayan or nagiging tanga at saka hindi po na alam yung mga totoong mga balita. Dapat i-share ho natin ating vlog. Lalong-lalo na, meron kasi mga naglipaan palagi araw-araw, mga paninira po yung mga anti-Marcos at marami pong nauto ito mga anti-Marcos, so dapat natin silang tulungan mga kababayan. Okay, so umpisa na tayo. Mga kababayan, una natin pag-uusapan, siyempre balita muna tayo kay PBBM. Gusto ko po itong ipakita sa inyo itong balita na to kasi nga lagi pong sinasabi po ng mga anti-Marcos, kasi lagi nilang sinasabi mga kababayan at paninira po sa ating Pangulo, si PBBM, na wala dang pakialam, wala dang malasakit at binaliwala lang daw ni PBBM ang ating mga kasundaluhan. Yan po ay hindi totoo mga kababayan. Kaya sasampal natin sa kanila itong balita. So for more details, let's watch this. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking pagbabago sa Basilan mula sa pagiging sentro ng karahasan tungo sa pagiging sentro ng kapayapaan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsira sa mga isinukong armas ng mga rebel returnee sa sumisip sa probinsya ng Basilan, kasabay yan ng panabangan sa kasanyangan o peace offering ceremony sa lugar. Ayon sa Pangulo, ganitong klase ng kapayapaan ang nais ng pamahalaan na mamutawi, hindi lamang sa Basilan kundi pati na rin sa kabuuan ng BARM.
Giit ng Pangulo, makakamit ang kapayapaan hindi sa oras na tumigil ang putukan, sa halip kapag mas nanaig sa komunidad ang pagnanais ng mas maiging pamumuhay. I am very happy to be here in beautiful, bountiful, and breathtaking Basilan. Our presence in today's event reaffirms the truth that what was once a ground zero of war is now turned into an epicenter of peace. A province that was once tainted by violence and terrorism is now a zone of peace, made possible not by military might, but more so by a people saying no to violence. Binigyang diin din ng Pangulo na dapat nang matigil ang armadong kaguluhan at ituon ang pagpapabuti sa mga lugar na minsay naapektuhan ng gyera. Anya, mas mabuting bilangin ang mga matagumpay na pagpapabuti ng mga pamumuhay ng mga tao at hindi ang bilang ng mga casualty bunsod ng pagkikipaglaban. Mas maigi rin anya ang uri ng kapayapaan na pumipigil sa pinakaugat ng dahilan nito na kadalasan ay sinasamantala ng mga rebeldeng grupo. Kinilala rin niya ang Basilan na kahit magkakaiba ng paniniwala ay mas pinili ang pagkakaisa. This is the kind of peace that draws strength from the free will of the people instead of commanding their allegiance by force. Basilan has arrived at this junction of its proud history because it refused to continue to be a place of violence. Aabot sa mahigit 500 loose firearms ang nasurrender at sinira. Sa ilalim ito ng Small Arms and Light Weapons Management Program ng pamahalaan na naglalayon na tuldukan ang paglipanan ng mga loose firearm at iwasan ang mga krimen sa mga komunidad. We, the national government and the local governments and the autonomous government all work together to make sure that the livelihood and the progress will come to Basilan and all of the other provinces who were once areas of conflict. Mismong ang Pangulo rin ang namahagi ng livelihood assistance sa ilang rebel returnee. Nakatanggap ang mga ito ng motor, bigas, food packs at fertilizer. Pinuri naman ng Pangulo ang kasanyangan o Peace Monument sa Sumisip na simboloan niya na hindi na babalik pa sa dati ang Basilan. Samantala, bagaman malayo na ang pinagbago ng Basilan, sinabi ng Pangulo na ang gyera para sa edukasyon naman ang dapat matugunan at sa gandaan niya ng lokasyon nito, malaki ang potensyal ng Basilan para makatulong sa food security ng bansa. Dito tiniyak ng Pangulo na kaisa ng Basilan ng national government para matupad ito. This makes Basilan no longer an island far south, but a very, very strategic island in the front and center of our national goals and our transformation. Your future and fate are therefore intertwined with the nation's. Please be assured that we will play our role as the partner of Basilan's great leap forward. Matapos ang peace offering ceremony, nagtungo ang Pangulo sa 64th Infantry Battalion kung saan binisita nito ang mga tropa roon at kinilala ang kanilang tapang at ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Ang sabi kasi nila makaabayan na bakit daw si PBM, tinawag nila na walang kwenta daw, hindi nila pinapahalagahan itong mga ating mga kababayan po ng mga main uniforms, mga kasundaluhan. Diba lately makaabayan na meron pong mga namatay po ng mga sundalo na kapagbabakan po sa NPA. Sa nakita natin doon sa pictures na pumunta doon, bumisita po sa sa mga namatay po ng mga kasundaluhan, diba si BP Sara? Ang hindi kasi lang maintindihan makaabayan na kapag busy po ang presidente at meron pong inatinan siguro na meeting makaabayan or meron po silang makausap doon ng mga leader from ibang bansa, mga investors, siguro nung time na yung makaabayan, busy po si BBM. Probably, tinawagan kaagad ni BBM si BP Sara kasi BP Sara po yung pinupunta doon sa mga namatay po na mga sundalo makaabayan. Yan kasi ang nila maintindihan. Kaya nga ang tinawag na kaagad si BBM na walang kwenta daw. Hindi daw wala daw pakialam sa mga sundalo makaabayan. Yan po ay hindi totoo. Yan po ay fake news. Alam ho natin makaabayan na isa pong ex-military si BBM at ramdam na ramdam niya yung kalagayan po nating kasundaluhan at alam po ni BBM ang kanilang kinakailangan makaabayan o ang kanilang mga kailangan. Yan po ay mga paninira lang po na mga anti-Marcos. Okay, so dahil po na malapit na ang summer makaabayan, ang PNP meron silang babala dito. Dahil nga
hanggang ngayon naglipaan at grabe talang lipaan po ng mga scammers. So yung PNP mga kabayan, nagbigay sila ng babala. So for more details, let's watch this. Para po sa mga nagbabalak ng magbakasyon ngayong tag-init, may paalala po sa inyo ang PNP, Philippine National Police. Ito matapos maging talamak. Ito pong tinatawag na vacation scam na umabot na sa 35 kaso ngayong taon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Masaya lang sanang magbabakasyon noong Agosto ang pamilya ni Kay para ipagdiwang ang kanyang karawan. Sa Facebook page ng isang beach resort na may maraming likes, nakipagtransaksyon si Kay. Nakapagbayad siya ng down payment na higit sa 7,000 piso kung saan pinakitaan pa siya ng resibo. Pero pagkarating nila, na-modus pala sila. Na ano kami na, oy okay to kasi matinong kausap, tas may ID. Maaga, nandun na kami sa resort, may naka-check-in. Tapos di nagulat kami, mini-message namin sila kung ano-ano na yung mga sinasabi sa amin. Tapos doon na kami na-scam nga kami kasi may mga lumabas na caretaker. Sabi niya, bago pa kami magpunta nung araw na yun, may mga nauna nang nagpunta na na-scam din sila. So ang dami namin doon sa resort. Nagkasabay-sabay kami ng mga victims doon. Hanggang ngayon, may trauma si Kay sa pagbubuk sa mga staycation. At isa sa kinababahala niya ay baka magamit ang sinendang ID sa panloloko. Kahit sabihin mo maraming likes, followers, tsaka magagandang review, nafe-fake na rin yun eh. May trauma pa rin ako hanggang ngayon. So every time magkakaayaan, lagi kong sinasabi dun sa mga kapamilya ko o sa mga kaibigan ko na bahala na kayo maghanap ng resort kasi hindi pa ako ready. Kasi talagang hanggang ngayon natatakot din ako eh. Ngayong pagpasok ng Marso, inaasahang marami sa ating mga kababayan ang magbabakasyon para samantalahin ang summer season. Kaya nagbabala ang PNP sa paglaganap ng vacation scam. Sa mga nakalipas sa taon, napansin ng pulisya na pataas ng pataas ang bilang ng mga nabibiktima sa ganitong modus. Kung sa noong nakaraang taon, ay lumobo ito ng higit sa 300 kaso. Ngayong taon, mayroon ng naitalang 35 kaso ng vacation scam. Tingin ng PNP, ang pagtaas sa bilang ay epekto pa rin ng pagkasabik ng marami sa ating mga kababayan na magbakasyon matapos ang COVID-19 pandemic. Bagay na sinasamantala ng mga manloloko. Kung makikita natin, ito yung revenge travel. Ito yung sinamantala ng mga scammers na dahil nasabik mag-travel, magbakasyon yung mga kababayan natin, kung ano-anong mga packages ang inoffer nila. Kaya payo ng PNP, mag-ingat at tingnan muna kung ito ay nasa ilalim ng isang authorized travel agency. I-consider ring red flag kung too good to be true ang alok, lalo na kung may sangkot na pera. Part ng modus operandi po nila ay manghihingi po ng down payment. Once nakapag-down na po kayo, ay hindi nyo na po yun makokontak po kahit pa anong tawag po na yun. At kadalasan, if not all po, na mga reported cases po natin involves down payment po. Palagi natin sinasabi na doon po tayo sa prevention side kasi once na natapos po yung payment, involves a payment ng down payment and even minsan nga full payment pa yung inihingi po eh. Napakahirap po na talagang i-trace po itong. Kung maging biktima, huwag magkatubiling isumbong sa polis. Pero paalala ng PNP na magkaroon ng sapat na ebidensya. Screenshot niyo po iyon kasi kailangan po nating ebidensya po iyon. At kung sa messages din naman po, i-print niyo po yun, i-screen grab niyo po, tapos pagpunta po kayo sa pinakamalapit na police station po para makuhanan po kayo ng salaysay at ma-document po kasi kapag nag-decide po kayo na magsampa po ng kaso, kailangan po talaga ng mga ebidensya. Alam niyo mga kababayan, kahit na mga travel agencies ay na-scam pa rin sila. Totoo yan, mga ilang beses yata na napanood ko yan sa last year po ng mga balita na pati yung mga agency, nadamay po sila dito sa mga scam mga kababayan. So para sa akin, para sa akin lang, kung kaya man ninyo, kung may plano kayo na mag-vacation mga kababayan, kung kaya man ninyo, napuntahan na lang po yung lugar na yan, gamit lang kayo ng Google mga kababayan.
'Di ba? Gamit ang Google, gamit ang location. Kung gusto niyo po, kung gusto niyo po yung lugar na 'yan, yung resort na 'yan, pwede lang yung pupuntahan na walk-in na lang tayo mga kababayan. So, para sigurado po, kung kaya man lang ninyo, yan lang po ang dapat gawin para iwas po sa scam mga kababayan. Dapat walk-in lang po tayo. Okay? So, dito tayo mga kababayan sa kanilang ginawan po na mga paninira po sa Marcos admin, lalong-lalo na kay PBM. Ito pong balita na kung saan nag-pull out daw or pinull out daw yung investment ng mga investors diyan po sa Pilipinas. So, una kong nakita mga kababayan, dito po yan sa post po ni Jason Sa. Sabi dito sa balita po ni Jay, nakapasok na sana pero lumabas pa. Foreign investors pull back, Philippines sees net outflow of 247.3 million US dollar. So ang laki niya mga kababayan. Take note, 247.3 million US dollar yung na-pull out mga kababayan. So sabi pa dito, binawing paglagak ng pangangapital palabas ng Pilipinas umabot ng 247.3 million US dollar o halagang 16 billion pesos. Ang rason, nagugulumihan, ano ba nagugulumihan? I think naguguluhan yata mga kababayan. Sakto ba? Nagugulumihan or naguguluhan? I think the same ho yan. Nagugulumihan ang mga kapitalista sa takbo ng pamumuhunan sa government bonds, stocks and securities sa ating bansa. Yan po ang explanation po ni Jason sa mga kababayan. At yan po ay sinakyan ng isang gunggong. Ito pong si pambansang lulis sa mga kababayan. Saka alam ho natin talagang lagi na pong nainira po itong si KPL, kay PBM. At yung mga balita po na disadvantage at saka sa tingin nila na mayroon pong bad effect sa Pilipinas mga kababayan, gagamitin nila paninira po kay PBM. Kaya nga doon po sa post po kay Jason sa mga kababayan, medyo alam ho natin na mga bad comments naman talaga, expect natin yan. Kasi nga doon po sa nagtambayan po sa account po siyempre ni KPL, nila ni Jason Sa, mga anti-Marcos lahat makabayan. Like for example, dito po sa comment po doon sa kay Jason Sa, pira na, naging bato pa. Sabi pa dito, anong maasahan sa bangag daw na presidente na under desaya at may pinsang kawatan, kurap at kapal ng pagmumukha. Sabi pa dito, naguluhan sa bangayan ng Kamara at Senado. Lalo na't lumaganap na naman ang krimen at droga, may surot, daga pa sa piliparan at higit sa lahat, may presidenteng walang isang salita't nagpapagalong sa asawa at may tambaluslos pa. Sabi pa dito, sinong tangang multi-billion dollar international business conglomerates ang magbubuhos ng investment sa bansang potentially ay magiging war zone. Pledges lang siyempre, Paps. Yan mga kababayan. Sasampalin natin sa mga kababayan kasi nga hindi na naintindihan ang post lang po ni Jason Sa ang pinagbasihan mga kababayan. Yun po ang explanation po ni Jason Sa at yun ito pong si KPL may pagkabobo talaga. Kasi nung pinatahan ko po sa totoong balita mga kababayan, actually ibinalita ho yan sa mga news outlet mga kababayan aside doon sa Philippine Star, pero dito tayo sa billionario.com kasi magandang kanilang explanation to mga kababayan. Sabi dito sa balita, foreign investors pull back, Philippines sees net outflow of 247.3 million US dollar. Sabi ito sa baba, ang explanation mga kababayan, net foreign investment outflows dubbed hot money. Hot money, take note mga kababayan, hot money amounted to 75.83 million US dollar, a reversal from the 291.35 million US dollar net inflows seen during the same period last year as stock market investors opted to withdraw some profits. So on all mga kababayan, ang na-pull out po na outflow sa namang investors is 247.3 million US dollar. Pero yan po ay hot money mga kababayan. Alam ba natin yung hot money? Alam ho yan mga kababayan sa mga nag-cryptocurrency, sa mga mahilig po sa mga stock marketing o stock markets, sa mga bonds. Alam ho nila yung term na yan. Di ba? Correct if I'm wrong, hot money. Meron kasing I'm not sure kung dalawa ba or tatlo yung klase po na pag-invest mga kababayan. Meron kasi yung hot money, meron siyang lock-in value currency. Nakalimutan ko isa parang tatlo yata yung mga kababayan. Pero alam ho yan ng ating mga kababayan po na mahilig dito sa stock marketing. Okay, so like for example,
Ito pong siyempre nakausap na si PBBM. Galing po sa investor sa ibang bansa mga kababayan. Lepas po, lalapit sila kay PBBM. Sa gusto sila dito na mag-invest. Pero alam niyo mga kababayan, nung kinausap na nila si PBBM, for example, Presidente Marcos, mag-invest kami sa inyong lugar, sa Pilipinas, magkaano ba ang balik namin? Ganun niya mga kababayan. Siyempre, negosyante ka eh. Pero hindi kagad yan, bigyan po ng answer ni PBBM. Kakausapin muna ni PBBM yung kanya mga financial experts, ang mga economic experts, and after that, sa meeting ng mga kababayan, doon na sila answer po doon sa investors. Ang problema mga kababayan, di ba, napansin ba natin na talagang eager po dito si PBBM na i-change po or i-amendahan po yung ating 1987 Constitution, ang economic provision mga kababayan? Kasi nga po, currently, sa ating economic provision, ang balik kasi na profit po para doon sa mga investors is 30-70 mga kababayan. Alam ba natin yan? 30-70. Ang ibig sabihin, 30% lang po ang mabalik po na profit doon sa investors, 70% po sa Pilipinas. So, kung ikaw po ay isang negosyante, okay na ba sa yan? Di ba mga kababayan? Di ba medyo malaitan tayo sa mga ako, investors ako. Medyo maliit po 30%, 70% sa Pilipinas, medyo maliit po. Pero ang iba mga kababayan, yun talagang gusto talaga nila na mag-invest po sa Pilipinas na kahit na maliit man o malaki ang kanilang ma-return po yearly or not yearly, monthly na stocks nila or kanang revenue or kanilang balik po sa kanilang investment, walang problema kasi doon sila nakalagak po mga kababayan sa lock-in currency. Doon sila or sa lock-in value ang term yan. Ang iba mga kababayan, doon po sila sa hot money. Kasi ang hot money mga kababayan, para maintindihan nating lahat, i-correct niyo po si Seban ha, kapag meron kong wrong masabi ito or misinformations. Ang hot money kasi mga kababayan, for example, paglagak niya ng investment sa Pilipinas, under of hot money, anytime ang kanyang investment, pwede niyang ilipat po sa ibang lugar mga kababayan. Which means, ang kanyang investment dito sa Pilipinas, kapag sa tingin niya na medyo lumiit po yung balik sa kanya, kasi nga 30% lang ang makabayan, so meron siyang ang kanyang agreement or term po sa kanya pag-invest ay only short-term profit makabayan or short-term rate. Siguro, ang investors na yon, nakita siya ng ibang mga opportunities sa ibang lugar, kaya pinull out niya kagad makabayan, nilipat niya doon sa ibang lugar. Medyo mataas siguro. Pero, hindi siya makalock-in doon makabayan, only short-term rate lang. Short-term rate. Baka siguro, mas mataas doon ng 10%, siguro mataas doon ng mga 15%, hindi natin alam. Yun po ang rason makabayan. Hot money, pwedeng ma-pull out kagad mga kababayan. Pero mas marami po ang lock-in kaysa hot money mga kababayan. Gets na ba natin yan? Kaya nga gusto ni BBM, eager po si BBM na revise po or amindahan po yung ating 1987 Constitution, ang economic provision. Baka siguro plano po ni BBM, gagawin na po dito yung magiging profit po ng mga investors 50-50 mga kababayan. Diba? Kapag 50-50, siyempre maganda ho yan tingnan po sa mga investors, hayag na hayag ho yan, gold na ho yan sa kanila kasi nga hindi po yan kayang gawin ng ibang lugar mga kababayan. 50-50, which means maraming papasok po ng mga investors sa Pilipinas, even though hindi ganun po kalaki po yung return po sa Pilipinas, as long as ang maganda dyan mga kababayan, ma-maintain ho maraming investors sa magpasukan, kahit hindi po ganun kalaki, pero at least maintain po ang profit na makuha po ng Pilipinas mga kababayan. Naintindihan naman natin. Yun kasing sila si KPL, mga gunggong kasi yon, mga bobo mga kababayan, basta manira lang po, hindi nila explain kung ano pa ang estado, totoong estado, ano bang nangyari, bakit pinull out ho yun ang kanilang investment mga kababayan. Pero, take note, lahat po ng lugar, even po ng mga multi-million po, mga mayaman po na mga lugar mga kababayan, mga country na yan, meron talagang hot money. Wala pong lugar mga kababayan na wala pong hot money na ininvest. Lahat meron po. Japan man yan, China man yan, Singapore, o saan pang mga lugar mga kababayan. Meron talaga yan. I-check nyo pa sa Google. Meron mga kababayan. Okay? So, naintindihan ba natin? Huwag kayong basta-bastang maniwala doon sa mga paninira nila na yan daw ay kahihiyan daw ng Marcos admin. Mas marami po ang mga lock-in na mga pera, investment sa Pilipinas versus sa mga hot money mga kababayan. Okay? So, patuloy tayo. Dahil sila po nainira yung mga gunggong na yon, babalikan natin mga kababayan. Ano yan, Sir Ivan?
Di ba sinabi ko po sa intro na meron pong DDS na vlogger na siyempre high blood makabayan, si Badong po. Dito ko naintindihan po na lagi siyang tinatawag dito na Mangkanor ni Banat Boy makabayan. Kilala ba natin si Banat Boy? Di ba lagi siyang tinatawag po na Mangkanor? Kasi Banat Boy pala, marami nang alam po dito kay Badong makabayan. Pero siyempre, binaliwala ko lang yan kasi parang walang kwenta eh. Until meron pong nag-message si Ivan. Sabi niya, Sir Ivan, please i-check mo kagad tong vlog po ni Badong. Ngayon pa lang, karalive pa lang, kasi si Badong makabayan, kinuyog po ng kanyang mga viewers. High blood talaga, pumula ng iyong pukha makabayan. At saka, tingin ko, kung magpatuloy to, hindi kayo atikihin to. Kasi pa-explain nga hanggang siya, ma-stop siya sandali. Kasi nga nag-isip siya, paano niya explain makabayan? Or paano niya depensahan? Meron palang nangyari, meron siyang isang viewer makabayan na kapag meet sa kanya, siyempre idol siya ng kanyang followers makabayan, abay minanyak daw. Minanyak makaabayan. Pero siyempre, para kompleto po ang ating context sa makaabayan, para hindi ko magaganon-ganon, ipaparinig ko muna sa inyo yung pong palusot po ni Badong makaabayan. And after that, papunta tayo doon sa mga medyo detalyado na po na issue makaabayan, kasi dinipensahan na po dito ang sarili ni Badong. At saka yung babae makaabayan, parang magiging parang ginawang mali pa, na sabi niya parang pang joke-joke lang daw niya, panghaghag lang, at saka meron daw halik daw na parang nakaw na halik, yun lang daw. Pero ayon po sa babae, malisyo sa makaabayan na even though hindi niya gusto yun, ginawa pa rin po ni Badong makaabayan. Nag-take advantage itong si Badong. So for more details, ito ang kanyang palusot. Nakita, alam mo sa sobrang tuwa mo na magpapaalam na ko, hanggang dito na lang. Niyakap ko yan eh, pero wala pong malisyahan eh. Yun lang yung pinapakalat nyo, mga screenshot. Screenshot ba na nakita nyo ako na nanggahasa ako? Kahit ulit-ulitin yung mga tape ko at kung ano pa man. Wala tayong magagawa eh. Ganun lang talaga buhay. Alam nyo kung makakapagpakita kayo na ako ay may sex video, proud pa ako dahil po sex video ko. Hindi ah. Kinunan ako ng video. Yan mga pinagpapaniwalaan nyo, yung mga yan. Ngayon, kung namali yung interpretasyon ng biro, pasensya. Pero yung umaangal, yung mga wala na. Hindi ang malupit niyan, yung umaangal, hindi naman siya yung pinagbibintangan ginawang ko na kahalayan. Kung na-misinterpret ako noon, hindi naman, okay naman kami, wala naman siyang problema sa akin, narito nga lagi yun. Hindi na lang natin sasabihin ko sa inyo. Hindi ko po yan tinatanggi. Wala namang problema dyan, 2024 naman tayo. Hindi po ako, hindi malaswa yung ginawa ko. Sa tansya ko lang. Kung mali ako ng tansya, ganun talaga yan eh. Maaaring wala sa akin yun, pero may mali siya pala sa iba. O ano magagawa ko? Kaya lang, akala ko okay na eh. Dahil lagi naman siya narito. Wala naman akong naririnig. Biglang may mga ganyan pala. Yung taga rito rin na, ewan ko, ayaw kong kaya lang, ino-open nyo na yan. Yun yung lagi, di ba? Ang dami ko ng beses eh. Papasok dito, magiging vlogger pala. Hindi siya yung naglantad nun. Iba po. Wala po ang topic na nabanggit lang kasi may nagtanong. Hayop na yan, may iniintriga pa ako. Tapos kinakalat nung ewan ko kung anong kaya ako hindi na ako nagsasalita kahit kay Shirey, kahit okay lang sa kanila yung pag nakita ko yan gahasa, hindi ko na nakakadala din eh. Sasabihin ko na sa iyo para hindi kayo
binibintang yata sa akin kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko naman kasi pinanonood kasi nakaw ako ng halik. 50s na 50s ang dating. 1950s, ano yan eh, 1950s na pwedeng intrigue yan, di ba? Pero parang ngayon, di ba? O bukod sa halik, ano na nangyari? Wala na. Eto, tatapatin ko na kayo ha. Alam niyo yun, para matawa siya, no? Nakalimutan ko lang sabihin, uy, baby amoy ah. Kaya lang, wala na po ako sa ano eh, wala na po ako sa, bakit kayo nagre-reklamo? Bakit hindi yung sa tingin niya ginawan ko? Bakit kayo nagre-reklamo, hindi yung ano, hindi yung, paano nyo nalaman na may mali siya yun? Hindi po yun yung intensyon ko. Intensyon ko makipagkita. Ang dami mong sinasabi, masyado kang ano, utang ina ka. Marami kang masyadong maangas ka masyado. Na-high blood mga kabayan. Na-high blood eh. Kasi nga marami pong mga kanyang mga viewers na siyempre natuklasan mga kabayan, ito pong ginawang kamanyakan nito ni Badong mga kabayan. Napansin ko lang ha. Napansin ko lang ito mga DDS ngayon, abay unti-unti yatang kinakarma mga kabayan. At saka yung ano yung kadalasan po na ano na yung mga na-involve ngayon sa mga kamanyakan mga kabayan. Di ba mga DDS? Na for example, ngayon si Badong. Nung una si ano yung kapatid po ni Banat Bay mga kabayan, si Coach Oli. Naalala ba natin yan? Di ba meron pong ginawa po na kamanyakan sa isang OFW? Ngayon, si Badong makabayan. So, tayo po, siyempre careful mo tayo kapag meron itong i-meet po na isang vlogger, lalong-lalo na mga didis mga kabayan, baka kasi mag-take advantage na feeling nila, sila po ay sikat, so okay lang sa kanilang mga kabayan na manghalik, manghag, ng mga walang paintulot po sa isang kanilang mga viewers. Yan po kasi ang dapat iwasan, okay? So sabi niya na doon po hindi po yung babae po ang nagkalat makabayan, kundi ang kaibigan po ng kanyang viewer. Kasi nga doon siya nagsalita makabayan. Meron kasing inilabas po na GC. Sa mga screenshots, doon nalaman po yung mga conversations kung anong ginawa po ni Badong sa kanyang makabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Yung mga DDS kasi na vloggers, mahilig yung mga meet and greet na I guess marami silang mga followers na talagang very avid fans na mahilig makipag-meet, yung ganun. Warning lang na marami kasing nagsasabi na katulad nito na si Badong before nakipag-meet itong fan niya. Nagsabi na talaga yan si Badong na, yung mga fans, hindi yan, hindi tinatalo, yung mga ganito, ganon. And you will see that in the messages na papakita ko sa inyo. So, ako, gusto ko lang warningan yung mga babae na nakikipag-meet. Just be very careful. Nagtitiwala sa kanilang mga vloggers. Siyempre, meron kasing mga DDS vloggers na akala mo ganyan ang itsura, parang tatay na matino. And then sa live, nagsasabi sila, ay, hindi ako ganyan na, itong babaeng nakipag-meet sa kanya, kaibigan ko. At, sinabi ko sa kanya, hindi lang si Badong kaibigan namin na vlogger. Sabi ko sa kanya, it doesn't matter who it is. Never meet with anyone kahit if you feel na you trust that person. Never meet with anyone na one-on-one. Dapat group kayo, 'di ba? Para and meet in a public place kasi you walang mangyayari kung maraming tao, 'di ba? Hi Joanna. Oo, ginamit ko yung nagpaalam ako kay Bibi kasi hindi naman siya daw mag-live today. So, ginamit ko yung yung time slot niya. So, in fairness naman din kasi, they were supposed to meet with Badong's wife. Pero you will see sa mga screenshot kung anong nangyari. Pag ito din is part of me explaining kasi maraming nagpupunta sa live ko na
or nami-meet ko sa ibang LS na nagtatanong, ma'am, ikaw ba yung dating palaging nagpapakulay kay Badong? Sinasabi ko lang, kasi itong babaeng ito, dati kong kaibigan, ayaw niya na ipasabi what happened. Kaya lang, naging komplikado. And I will tell you kung anong, yung the events that unfolded, kung bakit ko na sinasabi ngayon kung anong nangyari. Kasi, it has to come out in the open now. So, nagpaalam ako ng maayos sa kanya. But then this thing happened. Sabi ko, nawalan talaga ako ng respeto sa kanya. And I told myself, hindi, kahit pa bumalik siya kay PBBM and he would support the administration, hindi na ako babalik sa channel niya dahil nawala talaga ang respeto ko sa kanya. So, ito yung actually, nag-live itong babaeng nakipagkita sa kanya, nag-live pa na pinakita yung pagkikita nila. Okay? So, talagang documented na na nagkita sila. Kung pwede itong sampahan ng ng violence against women and children ng asawa ni Badong. Kasi, di ba, in broad daylight may ginawa ka na kung magsabi yung asawa niya na pinahiya mo ako, ginawa mo yan to another woman na napahiya yung asawa niya o nasaktan yung asawa niya. O, sabi ni Jonix, lagi akong nanonood naririnig ko palagi nemo doon, hindi na ako nanonood sa kanya, toxic na. Yeah, toxic. Tsaka, hindi alam ng mga viewers niya na yung mga sinasabi niya, natatandaan mo, Jonix, galit na galit siya kay Bong Navarro noon. Kasi daw, yung ginawa kay Kat Alano, yung pala, ito yung gagawin niya. Yung babae na ginawa niya ng ganito is, I think, more than 10 years younger than him. This is somebody na nagtiwala sa kanya. So, you will see. Tignan nyo yung mga text na ganito, ha? So, 3 kami dito sa GC na ito. Yung best friend ng babae, tsaka ako, tsaka yung babae. Okay. So, it's, inano ko lang para malaman nyo yung date. This happened around November. Yung live na yon, itong nag-live siya, this was in November. Okay? Oh, ito yung, dito na ako nagka-hint na mukhang may ibang nangyari. Kasi sabi niya, alam ko, friendly date yun. May mali siya pala at totoo palang mahilig talaga sa kapirasitong laman. Pero wala pa namang di ba? Sabi, ito yung niya. Sabi nga ni PD, naghag din naman sa'yo si Badong. Sabi ko, di ko na nga napansin. Pero sa akin, magugulat kayo. Nahihiya akong sabihin. Pero nagulat ako, di ako naging komportable. Oh. Sabi nung best friend niya, sang ka ba kinis? Ha ha ha. Sabi ko, sa cheeks? Sabi ko, oh my God, I hope not sa lips. Di nagalit na siya. Sabi niya, tuwang-tuwa ka pa. Nagalit siya dun sa kaibigan niya. Sabi niya, tuwang-tuwa ka, ampupa ka. Yan, same galawan ba? Oh. Oo, nag-apologize. Tapos sabi nung babae, kaya sabi kong sinimsim yung halimuya ko, pagkahag sabay kiss sa gilid ng leeg. Kaya di ko agad masagot, medyo na-trauma kahit ganito na yung edad ko, naging uncomfortable ako. Baka akala niya porket nabibiro niya ako, okay lang. Ganun pa man, tinext ko na lang siya pabiro. Sabi ko, boss, walang yaka, mas may mali siya, ang pupa. Oh. Smack, pero is it even
acceptable. Nagulat ako, alangang sampalin ko, mukha kaming mag-ama na ewan. Sabi ko, may mali siya ka. Yawa, sinimsim ang pupa. Tapos ang sagot niya, chinek niya lang kung umasim. Sinimsim, yun lang ang sinabi ko. It means sininghot o nilangap yung amoy. Di ko na lang sinabi kay PD na kumis. Sabi niya lang, baka kasi dahil sanay na siya, kabiruan ka, saka nga si Sis Kirklea hinagdid. Unfortunately, gabi ito nangyari. Like, she was texting me sa gabi. Hindi ko na nasagot. Sinabi ko sa kanya the next day, sabi ko, di pa sinabi ko na sa'yo, wag kang makipagkita one-on-one. Sabi niya, naalala ko, sinabi mo yun, pero di ko naman naisip na gaganyan siya kasi lagi niya namang sinasabi, pag viewers, viewers lang. See, yan ang sinabi ko. Sabi ko, yun talaga palaging sinasabi ni Badong na pag viewers lang, na he doesn't he doesn't fraternize with the viewers, na meet and greet, picture, ganito, lunch, whatever. So, I guess she felt safe. Tsaka ang tanda na ni Badong compared to her. She's very young, she's so pretty, you know. Kaya nga sabi ko, chika lang niya yun, patibong. Ang ganda niya, hindi talaga makapagpigil si Badong. Sabi niya, patibong. Iba ang tingin sa akin. Nung pasakay ako sa taxi, gusto ko pa humirit, pero inambaan ko ng check ako, tas patawa-tawa pa. Yung bang, nako, alleged leader, fan ka din ni Badong? Nako, pag-isip-isipan mo na kung fan ka ni Badong. Tapos, can you just imagine na nagte-text yung babae, naggalit sa kanya, na, you know, sinasabi sa'yo ng babae na I'm upset that you did that to me. Itong babaeng ito, I treated her as my younger sister. Nung nangyari yan, talagang gusto kong tawagan si Badong at sabihin sa kanya na, that was so wrong. This is somebody that trusted you. You know? Can you imagine, Badong, yung itsurang yun na nagte-text sa'yo yung babae na you violated me, tapos tumatawa siya. Diba? Nakakainis lang talaga. Sabi niya, di ako nag-comment sa live niya, tapos hinahanap daw siya doon. Tapos, lang niya, sabi, magpakape raw, kahit yung dating nagpapakape, pwede rin magpakape. Hindi ba siya nagtataka kung bakit yung mga dating nagpapakape sa kanya ay hindi nagpupunta na dun? Kaya ito yung sinasabi ko, na imbis na protektahan yung mga viewers, no, pinagsamantalahan niya, no? Nakakawala talaga ng respeto. Grabe. Ewan ko lang, yung may mga anak dyan na babae, can you just imagine yung may mga kapatid na babae na bata pa na who got sexually assaulted, although hindi naman, you know, yung ganun in a public place na hindi, syempre magla-lunch sila, hindi niya masampal-sampal kasi mukha nga silang magtatay, parang iskandalo, di ba? So, ganun lang siya, na frozen siya. Mag-isa siya dun, wala siyang magawa. Siguro, there were so many things running through her head. Wala siyang magawa. Anong gagawin niya? Tapos nilulusot yung sinasabi niya na, chine-check lang niya kung maasim. Napakamanyakis. Sabi ko, napakamanyakis ang dating nun.
Ano yan, Badong? Di ba? Napakamanyakis. Magbago ka na, Badong. Siya nga pala makabayan, yung pong vlogger, yan po si Ma'am Carclia or Carclia po. So siya po nagsiwalat dito kasi nga siyempre nainis siya sa ginawa po ni Badong makabayan. Doon po kasi nagsumbong alam na po, si letter K, doon po kay Ma'am Carclia kasi nga para silang kapatid na makabayan. So even though na hindi po doon binanggit ni Ma'am Carclia kung sino may yung minanyak daw ni Badong makabayan, pero may idea na po ako. Di ba sabi niya na 3 months ago daw to nangyari makabayan. So probably na siguro sa mga December or siguro November or December ito nangyayari. So pinuntahan ko makabayan kasi nga siyempre kilala ko po yung name na yon. Like po yung sinashout out dito. Kung napapansin lang po, di ba isa siya sa mga pinashout out po ni Ma'am Rian World Begins. Kasama siya doon sa team makabayan. Pero tinanggal siya ni Ma'am Rian kasi nga doon lang siya po nakafocus kay Badong kasi nga siya po'y maka-DDS makabayan. So si Ma'am Carclia, sa hindi po nakakaalam, siya po yung isa sa pinakamalaki palagi po nagpapalipad po ng pakulay or pangkape kay Badong makabayan. Araw-araw yan. Nakikita ko nga doon kay Badong na halos nagpapalipad yan si Ma'am Carclia. Pinakababa siguro mga $10, $20, $30. Nakita ko nga nagpapalipad lagi na halos araw-araw ng $50 makabayan. Yan po si Ma'am Carclia. Pero umalis na po doon si Ma'am Carclia kay Badong kasi nga nung time na po na lagi nang tinitira ni Badong si PBM makabayan. Doon na po siya umalis. At saka hanggang nga naglipaan na po yung mga balita-balita na meron dang siyempre may abilidad to si Badong makabayan na katulad po niya sa ginawa doon sa kanyang minanyak daw. Kaya yan po ay sa rason kaya umalis itong si Ma'am Carclia. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung sino po yung babae po na tinutukoy po ni Badong makabayan. Pero hindi ko lang po ipapakita sa inyo yung mukha. Siyempre, irespeto na po natin makabayan. Pero at least you have the idea na talagang maganda makabayan. Kaya pala hindi nakapagpigil itong si Badong kasi nga bata pa, maganda na. Kaya siguro nakaganon si Badong makabayan. Sa Pomardidas, let's watch this. Para makilive tayo. Ang lalaki natin, di tayo kasya sa camera. No? Baka maiwan mo yung Yun o. Kapiraso lang. Makikibasa nga ako sa'yo. O yan, kahit kalahati na lang. O ikaw kaya dapat kalahati. Para noo lang. No. Walang yatay na nung niyari mo ako sa noo ko nung nakaraan. Bakit? Sabi mo, andito na Speedy. Lumago yung buhok niya. Lumago yung buhok ko. Tapos sabi mo ang dito? Si Franz Castro. Ang laki ng hindi Castro. Franz Castro. Yan, ito Puertes. Sabi nga niya Franz Castro. Yun. Di ba? So yan po ang ating ebidensya na na-meet niya talaga si Badong makabayan at nagkaroon sila ito ng dinner, maybe late lunch dinner. Pero after that, yun na po ang nangyari makabayan. So ingat-ingat ho tayo doon sa pag-meet po ng ibang mga vlogger na hindi natin alam, yung parang maamo yung mukha makabayan, parang alam niyo na po, basta ingat ho tayo, okay? So before na mag-jump po sa ating next topic, i-shoutout muna natin. Nandyan po si Joyful Pinay, nandyan po si Bella Chu, Leonardo Steliero, Jillian Quezon, Evangeline Sanchez, hi to Rose Guevara, Leonardo Manansala, Yolanda Quintino, hi to Esther Arboladura, nandiyan po si Angelita Holsinger, Beronidia Serrano, hi to Biyahin ni AJTV from South Korea, nandiyan po si Lionel Desiderio, si Ashen, May de la Cruz, Emergencia Yungko, hi to Henry Idon from Mandaluyong City. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Mike Abe makabayan kasi nga binanatan niya dito si Senator Robin Hood Padilla. Sa Pomarditas, let's watch this. Alam po ninyo, nakakadismaya yung ibang senador. Nakakadismaya, nakakahiya kung bakit ganon ang kanilang mga attitude at kanilang mga posisyon at mga statement sa public. Alam nyo kaya ko nababanggit yun? Kasi po si Senador Robin Padilla nagsabi na dapat daw ay itigil na muna o itigil na yung investigasyon na ginagawa ng Committee on Women, Children and Family Protection ni Senador Risa Ontiveros dahil magkakagulo daw.
magkakagulo. Yung bang magsalita na magkakagulo pag ang isang tao ay iniimbestigahan at iniimbitahan in aid of legislation, pwede bang mangyari yun? Senator Padilla, ano ba ang pinanguhugutan mo? Takot ka ba kay Kibuloy? Takot ka ba sa mga member nila? Akala ko ba anak sila ng Diyos? Bakit natatakot ka sila? Di ba pag totoong anak ng Diyos, hindi pala away, hindi manggugulo, maka-Diyos, makatao at mapagmahal sa kapwa? Bakit natatakot kang baka magkagulo or magkakagulo pag itinuloy ang investigasyon? Ay pambihira, akala ko ba sabi mo kaibigan mong matagal na? Si Kibuloy, gano'n ba ang pagkakilala mo sa kanya? At saka sa kanyang mga member? Napalaaway, manggugulo, pag hindi nasunod ang gusto nila, gano'n ba? Senador Padilla, parang ang layo po na manggagaling sa isang senador ng Republika ng Pilipinas ang ganyang paliwanag. Hindi trabaho ng senador ang manakot. Hindi rin trabaho ng senador ang matakot. In aid of legislation, member ka ng komite. Bakit ganyan ang paliwanag mo? Nasaan ang katarungan ng mga di umano ay nagiging biktima kung ganyan ang attitude ng mga senador? Like Senador Tolentino, na yan din ang sinasabing huwag iharas at bigyan ng pagkakataon si Kibuloy at respeto. Ay talaga nire-respeto, inimbitahan, isinomon, tinatawag siya, binibigyan ng pagkakataon para humarap sa komite. Hindi nire-respeto ang komite at ang Senado. Tapos kayong mga senador na member ng komite or member kayo ng Senado, 19 Congress, ganyan ang paliwanag nyo. Nasaan na inyong malasakit sa institusyon? Inuulit ko, ang senador dapat hindi natatakot. Ang senador hindi dapat nananakot. Kung meron kang report, Padilla, Robin Padilla, na manggugulo ang mga tao ni Kibuloy kapag itinuloy ni Hontiveros at ng inyong komite na ikaw ay bilang member ang investigasyon, i-report mo sa pulis. Then pulis ang bahala dyan. Law Enforcement Agency ang involved dyan o yan ang mga ngasiwa. Dahil ang trabaho ng pulis to serve and protect sa mamamayang Pilipino. Hindi yung kayo pang mga senador ang takot, kayo yung nananakot. Bakit? Above the law ba sila? Mas makapangyarihan ba sila kaysa batas? Ay batas, kaya may Senado under the law. Kaya may investigasyon under the law at saka inyong regulasyon diyan sa Senado. Tapos ganyan ang hugot nyo. Ano bang nangyayari sa ating bayan? Alam ba ninyo ang trabaho ng senador? Robin Padilla at Tolentino? Alam ba ninyo, inuulit ko, alam ba ninyo ang trabaho ng isang senador? Bakit ganyan? Parang hindi trabaho ng senador ang inyong mga pinagsasasabi sa media. Mabuti na lang po kahit anong sabihin nyo at kahit hindi kayo sumuporta kay Risa Hontiveros as chairman ng komite, hindi siya natitinag. Itutuloy niya ang kanyang paniniwala sa ilalim ng kapangyarihan. Dahil ang kanyang paniniwala talagang hindi above the law si Kibuloy. Pangalawa, hindi ba kayo nahiya sa Pangulong Marcos? Kung tutuusin, ang Pangulong Marcos hindi na dapat nakailam dyan pero napilitang sumagot dahil inambush interview sa airport. Ano ba ang sabi ng Pangulong Marcos? Pinayuhan na nga niya, dapat sumagot, humarap sa mga hearing. Kung walang problema at wala para malaman kung talagang may problema o wala, malaman kung nangyari ba yan o hindi ang mga balitang yan. Humarap sa committee hearing ng Kongreso at Senado. Yan ang advice ng Pangulo. Dahil yan ang tamang proseso. Tapos yung Senador Robin Padilla, member ka ng komite, nananakot ka. Wow! Ako, naniniwala ako. Matagal din ako sa SMNI. 15 years ako dyan. Kilala ko sila. Hindi naman sila palaaway. Hindi naman siguro sila manggugulo. Dahil ang sabi nga nila, anak sila ng Diyos eh. Meron bang anak ng Diyos na palaaway? Wala naman ah. Abi, nasa kanila yon. Pag nanggulo sila, lalayo doon sa doktrinang sila ay anak ng Diyos. Ang kanilang paniniwala pag sila ay nanggulo. At sasabihin mo, Robin Padilla, milyon-milyon. Ganun ba ang sistema ng ating gobyerno at ng ating batas? Pag milyon-milyon at may influensya ang tao, susuko ang Estado.
Huwag mo kalimutan, Robin Padilla, na ang Senado ay Estado. Ang Senado ay mamamayang Pilipino. Ang Estado ay institusyon ng gobyerno. Ibig sabihin, susuko kayo dahil milyon-milyon umano ang followers ni Kibuloy. Ganon ba yun? Ganon na ba ang ating sistema ngayon? Abay, pagka ganyan, anong klaseng gobyerno tayo? No one is above the law. Dapat. Malaking tao, ma-influensya, marami kang tao, marami kang supporters, dapat susunod sa batas. Pagka ang pagbabasihan natin ay palakasan, paramihan, influensya rito, kaliwat kanan, abay, anong mangyayari sa ating demokrasya at ang ating mga batas kung ganon? Pambihira naman kayo. Again, tinatanong ko lang, trabaho ba ng senador ang inyong mga pinaggagawa? Dapat ba nanggagaling sa inyo ang ganitong mga statement? Dapat hindi. Bakit hindi nyo alam? Ay, alam namin ang inyong trabaho. Hindi nyo alam ang trabaho nyo. Pero kami, ako at ang channel na ito, alam ko ang inyong trabaho. Kaya malayong malayo ang inyong sinasabi sa inyong mga ginagawa. Senador Padilla, Senador Tolentino, Amy Marcos, isama na natin si Ontiveros at iba pang mga senador na identify pro Kibuloy. What happened pagka ganito ang nangyayari sa ating bayan? Siya po, si Kibuloy po ay inaakusahan pa lang. Hindi siya guilty until now. Diba? Inaakusahan, kaya dapat siya magpaliwanag. Binibigay sa kanya ang lahat ng karapatan. Tapos kaya nasasabihin, dapat itigil na ito dahil magkakagulo. Bakit? Parang sinabi mong ang gobyerno ay susuko sa pribadong sektor. Parang gustong palabasin itong si Padilla, ang gobyerno ay susuko or talo ng pribadong sektor. Hindi pwede yan. Dapat ang Estado ay matatag. Dapat ang Estado ay may paninindigan. Dapat ang Estado ay maninindigan para sa bayan. Hindi matatakot kahit kanino man. Dapat ganun. Oh my goodness. What happened kung ganyan ang mga sistema ng ating mga senador? Kaya again, pasintabi na po, next election, maging marunong na tayo, maglagay tayo na nakakaintindi ng batas. Maglagay tayo ng mayroong prinsipyong totoo. At sa mga susunod na eleksyon. Kasi ito si Robin Padilla, hindi ito re-electionist eh. Sa 2028 pa yan eh. Si Amy at iba pa re-electionist. Bahala na kayo. Kasi hindi ko matanggap bilang media man, bilang vlogger, bilang Pilipino, na ganyan ang maririnig natin sa mga elected official na national ng bansa na natatakot sa pribadong sektor. Oh my goodness. Tatandaan, sa next po na election mga kababayan, dapat pipili tayo ng mga senador yung may pakinabang talaga, okay? So anyways, yan po ating mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, salamat po sa pagpapahintulot mo sa akin na makita ang isa pang magandang pagsikat ng araw. Bawat hininga ko ay dahil sa iyong biyaya. Salamat Panginoon, anuman ang harapin ko ngayon, alam kong kaya kong tiisin, malampasan at mapagtagumpayan sa tulong mo. Nagpapasalamat po ako sa iyo ng maaga dahil ang iyong lakas at kapangyarihan ay alalay sa akin. Ang iyong karunungan ay gagabay sa akin at ang iyong kapayapaan ay pupuno sa akin. Naway mapuno ang araw na ito ng maraming pagpapala. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM